So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about sa mga nagpo-pro, tapos yung mga babaeng kupas na single na yung gusto nila is ayaw silang patulan dahil may edad na. So, ano ba mga choices neto mga babae na to? Kasi 'di ba shame sila ng mga lalaki. Um, hindi to dahil sa side ako ng babae. Um, Hindi dahil doon. Kung iisipin mo, marami naman talagang single na babae na dumadami na sila. Kasi nga, sok mid-age na tayo, tapos nagli-lean towards na talaga yung mga babae sa mga good-looking guy. Kaya nga sila strong independent, di ba? Para independent na sila dun sa mga lalaki na nanliligaw, yung mga hindi talaga nila gusto, yung mga undesirable, ayaw nila na mapilitan mag-settle doon for the sake lang ng dependency or money. So, dito sa West, actually, babae, pwede nga wag na magtrabaho eh. Kuwari, hindi sila makatali ng pogi, wag na sila magtrabaho actually. Or, marami rin single mother dito na sinusuportahan ng gobyerno. Bali para siyang pandemic na rin. Hindi lang naman siya dito sa West eh. Diyan din sa Pilipinas, marami na rin single mother, 'di ba? Kasi nga marami nang nananock up sa one night stand dahil nga mostly talaga ng babae naglilin towards talaga sa mga pogi or mga good looking na may pera kahit papano. Actually, kahit nga yung walang pera, basta prime age yung women. 18 to 25 talagang madadali talaga sila ng pogi na walang trabaho. Siyempre, may tinatawag tayong epiphany pace, which is yung nagbabago yung preference nila. Napapatol sila sa normie, minsan pa nga pangit. Tapos pagka tinanong mo sila, pinolygraph mo, nagsisisi na talaga sila. Pero yun nga, mangilan-ngilan na lang din yan ngayon. Usually pa rin pogi pa rin eh. Kahit single mother pa yan, baldado, mataba, pangit, maliit, usually talaga, naglilin towards talaga sila sa mga may tsura, good looking guy talaga. Dahil sokmed na eh. Dati kasi noong mga panahon na tatay natin, tatay ko pala, millennial ako eh. Or yun, dun yun, parang yun na yung last eh, na generation na nakadepende yung mga babae. Kasi nga, nabigyan sila ng opportunity. Nagtatrabaho na sila. Para nga wag na dumepende. Kaya karamihan ng mga nasa podcast ni Bugoy, napansin mo yung mga babae, para talagang pinagpipilitan talaga nila magtrabaho. Eh sila koy-koy naman, yung side nila koy-koy, gusto nila talagang i-push sa babae na dapat talaga dumepende yung ano. Oo, ideally ganoon. Pero ngayon, sa hirap ng buhay din kasi, hindi na realistic din sa babae na umasa rin talaga sa lalaki. Kasi nga, minimum wage, mabubuhay ka ba noon? Oo, mabubuhay ka. Pero ano kakainin yung noodles parate? Noodles. Hindi uubra yun, lalo na kung wala kayong sariling bahay. Kung meron kayong sariling bahay, medyo sakto pa yun. Kasi yung problemahin nyo na lang kuryente, tsaka pagkain, tsaka transpo. So yun na lang talaga alalahanin nyo. Eh kung wala kayong bahay, eh yung bahay yung ang nag-occupy talaga ng pera eh. 10K, 5K, 20K, 5K na yan, room pa lang yan na maliit. Eh syempre kung mag-aanak kayo, alam nga naman sa room lang kayo tumira. Tapos share yung common. Tsaka usually naman din pag room for rent, single lang din yung tinatanggap dyan, hindi yung mga may asawa at anak. So yun nga. Kaya ganoon. Ano ba yung mga choices neto? Hindi mo na mababribe yung mga babae ngayon eh, na isi-shame mo. Na hindi ka naman talaga sasaya dyan sa ano eh. Actually, marami pa rin babae, mga kabatch ko, dahil nga mga nag-stemming sila. Kontento na sila dun sa pagta-travel-travel. Kasi nga meron na nga entertainment. Tapos komportable buhay. Eh dati kasi talaga, wala talagang choice yung mga babae kundi dumipende talaga sa lalaki para lang mabuhay. Tsaka para makatakas sa kahirapan or kahig tuka. Yun ba yung tawag nila doon? Isang kayod, isang tuka. Yun, parang ganun.
So, dati ganoon. Ngayon kasi, promise, hindi talaga sila magbe-beg na papatol talaga ng mga average looking or mga pangit. Sa SOCMED pa nga lang eh. Ayun pa pala, dumadami na rin yung mga pro, mga underage, tapos yung mga, yun, mga nasa edad na rin, college, ganyan, 20. Yung iba pa nga nagtatrabaho eh. So, mas pipiliin na lang nila na mag-pro na lang kaysa dun sa mag, mag boyfriend sila or makipagrelasyon sa average looking tapos yung sex bibigay nila doon tapos minimum wage lang. Actually, mas malaki pa kikitain talaga nila. Biruin mo, magtrabaho ka na solo mo, single ka, tapos sabay, babae ka, o kuwari, ikaw babae ka. Ilagay mo yung posisyon mo sa babae, tapos bata ka, syempre desirable ka niyan, prime ka. Sa orbit mo, wala ka naman nakikitang pogi. Oh, alanganin mang mag-settle ka lang sa nakita mo na ano, tapos hindi ka naman lilibre. Hindi ka naman na ano, dahil minimum wage nga eh. Yung sarili pa nga lang niya, hindi niya ma-look after eh. Ibig sabihin, mapunan yung sarili niya. Yung minimum wage earner, hirap na hirap siya sa sarili niya. So, kaya hindi mo rin masisisi yung mga lalaki rin na hindi rin nakikipagrelasyon kasi nga sa hirap din ng buhay. So, both gender talaga dito affected dahil sa hirap talaga ng buhay. Tapos, pero yung babae kasi talaga dahil sa SOCMED, ayaw na talaga nila ng mga average looking na minimum wage earner tsaka below average looking. So, magpo-pro na lang sila. Actually, dumami na talaga yung pro. At least, ngayong SOCMED, hindi ka na babandera. Tsaka wala na rin stigma. Di ba nakwento ko na sa inyo yun dati sa Pornhub. Mga Pilipino dati, makikita mo lang yung mga sex scandal ng mga college students. Which is nag-leak lang yon dahil nanakaw cellphone nila or may kumuha na cellphone, nagpakalat. Kunwari, hiniram ng tropa, tapos nakita yung SEX video. So, ikakalat, isi-share. Dati, ganun yun. Ngayon sa Pornhub, promise. I-type mo lang Pinay. Ang dami nalalabas mga magshota. So, ganun na talaga siya ngayon na yung prostitution talaga is online na. So, hindi na nakakahiya, wala na shaming. Tapos, hindi na nila need ibandera yung sarili nila sa labas ng circle. 'Di ba circle tawag nila dyan? O kaya sa Tomas Morato, Timog, tapos sa Malate, sa Burgos. Yan yung mga pro, mga nakatayo dyan. Kahit ngayon meron pa rin yan, pero tumumal na sila. Kasi usually yung mga nandoon is mga may edad na rin. So, kakompetensya nila ngayon yung mga pailalim, mga OnlyFans, tapos yung mga nag-aaral ng high school, K to 12, tapos yung mga college student, yung mga nag-i-stemming hanggang 24 years old. So yan, minsan nga pagka may nakikita ko post sa FB kasi meron ako ni-like na mga ano eh, na mga walk out of curiosity lang. Pero hindi naman talaga ako babayad ng ano eh, ng mga pro. Actually, never ako nag-pro eh. Nakapag-pro lang ako dahil nilibre ako nung kaibigan ko. Nakwento ko na rin yun dati. Pero yung ako nagbayad, hindi ako nagaganon kasi nga parang takot din ako. Mahina kasi loob ko sa mga ganyan eh. Parang paranoid ako. Tsaka pinapangalagaan ko yung profession ko. Which is may lisensya. Mahirap siya kunin tapos matatanggal ka lang sa trabaho dahil sa kagaguhan mo, 'di ba? So parang 'yun. Kung wala kang pinapangalagaan na status mo, okay lang yung magganon. Pero kung yung mga kuwari mga baybas na ganyan, mga pulis-pulis, uh, mahirap din. Tsaka yun din pala, pagka magpo-pro kayo, tip lang, is wag na lang kayo maligo. Kasi baka nakahawan kayo. Kuwari, naligo ka, tapos paglabas mo, kunin yung pitaka mo, yung ATM mo, tapos sumibat. Or kung may iPhone ka pa, pwede kunin, tapos umalis na. So, medyo mahirap din, risky, or pwedeng
alam mo yung patulugin ka, yung iniinom mo, lagyan ng ano, ng pampatulog. Pagka ikaw yung prospect ka, yung target talaga. Pero usually naman kasi mga magpo-pro niyan is yung mga average looking or below average, which is minimum lang. Bira lang naman yung mga pogi na magpo-pro talaga eh. Dahil nakukuha naman nila yan eh. So, yun nga. Pero yun lang yung tip ko sa inyo na wag na lang kayo maligo. Punasan nyo na lang ng tissue. Pero wag din kayong gagamit ng mga bedsheet na iaano nyo sa katawan nyo. Kasi baka magkasakit ka ng STD. Yung mga bedsheet na madudumi, tapos papahid nyo sa ano nyo. Wag, maigi pa mag-tissue paper na lang kayo. So, yun yung ano ko na ano, dumami yung pro, tapos parang hindi na rin uhaw na uhaw. Wala na, isa pa yun, di ba, nakwento ko na rin sa inyo dati na dahil sa dami nga ng pagpipilian at options ng babae, meron silang simp na pang-entertainment, meron silang emotional tampon, meron silang fans, mag-post ng picture na pangkuha ng attention lang, mga nagla-like, tapos mga nagsusubscriber, ganyan. Actually, nasa kanila na lahat eh. Sobrang komportable. Life is in easy mode. Easy mode talaga buhay ng babae ngayon. So, parang hindi rin kawalan yung ano, mga lalaki talaga. Parang nagiging disposable gender talaga yung lalaki. Yun lang talaga yung realidad. Tapos, kahit nga pogi ngayon eh, medyo nahihirapan na rin eh. Dahil nga sa competition. Kasi nga maraming naglo-looks max na rin, 'di ba? Na ano, competition ganyan. Tapos yung mga generation din ngayon, biruin mo halos dahil ngayon may mga red pill na, black pill na, alam na pagka pass na yung prime ng babae, alam na ng lalaki na beta box na lang siya. So parang mapapaisip ka, so magko-compete lahat ng mga lalaki. Biruin mo, ito isipin mo, lahat ng lalaki gusto prime age women. 18 to 25, lahat ng lalaki to, lahat ng age bracket ng lalaki, matandang babae, lalaki, naggusto talaga prime age women. Kasi nga, mapapalagpas mo pa yung body count noon. Pag prime age woman, less din yung body count. Pag matanda na yung babae, mas maraming sexual experience na, may mga trauma na, tapos single mother, karamihan, mababa na yung metabolism, tumataba na. Past 25, nag-start yan 25 eh, tumataba na yung babae talaga. Kahit anong ingat niya. Pero na lang talaga kung matangkad siya, tas genetic niya talaga is slim talaga siya. Meron mga ganun na. Meron nga 60 na. Si Wang Od. Si Wang Od nga 109 na yun. Payat pa rin eh. May genetic din yung mga ganun na. So, yun nga. Yun yung mga factors na ano, na kaya nagko-compete. Lahat naman ng babae, kahit anong edad niyan, nagko-compete sa babae. Kaya nga, itong proof niyan eh, kahit na matanda na yung lalaki, kuwari yung lalaki, 37 na siya kasing edad ko, nakakadagit pa rin. Ako nga, nakakadagit pa ako ng ano eh, Gen Z. Pero sub 5. Pero kahit na prime age, biruin mo, sa isang taon na paggawa ko ng video, nakadalawang Gen Z ako. So, biruin mo, yung dalawa na yun, ninakaw ko na yun sa mga Gen Z ngayon. Biruin mo. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na ano, kanya-kanyang mating strategy yan eh. Di ba yung babae, hypergamous, dating app. So, mating strategies nila is nakawired talaga sa alpha fox, beta fox. Alpha fox is, hanggat maaari, gusto nila is best genetic yung lalaki. Best genetic possible na makikita nila. Na ano, tapos yung beta box, pagka wala na talaga silang option, yung talagang nagipit na sila, past prime na. Papatulan na nila yung normie na may maraming pakinabang, either silbidor yan, tapos simp, or maraming pera, or famous, yung mga kagaya nila Bugoy yan. Mga beta box na rin yan kasi pass na sa edad ng ano. Tapos mga normie looking. So yun actually yung iba pa nga sa kanila below eh. Si Frank ang normie doon. Tsaka si Bugoy, silang dalawa lang. The rest is below average na. Si Pudong din pala, normie din yun.
So, tatlo sila normie dun. The rest is below na. So, yun yung ano, kaya ganun. Actually, biruin mo. Actually, silang tatlo nga lang din yung mapera eh. So, yung looks din pala talaga nagpapatunay na ano, na yung ano, mabilis ka talagang pumera rin. Biruin mo yung normie nag-rap lang. Tapos yung sa MNLA. So, yun yung ano, kaya ang mating strategies naman ng lalaki is magpapakasim. Kasi yun yung ano niya, blue pill. Numbers game, yung iba nag-a-approach. Kahit pogi, nag-a-approach pa rin yan eh. Mas mapapabilis nga lang. Pero hindi sila yung thirsty. Kasi yung mga pogi, maraming may message yan. Titest yung water. Tapos sabay, usually, sila pa nga mini-message ng una eh. Dahil nga sa itsura nila. Dahil ngayon nga, SOCMED na. 'Di ba dati nung panahon natin, panahon ko pala or nung mga tatay ko. Yung panahon ko dati, wala pa yung mga dating apps. So yung mga pogi is tagulang, tas limited lang yung nagiging babae, tas konti lang nakakatuklas sa kanila. So konti lang babae ng pogi, yung iba pa nga, yung ibang pogi, ano parang yung first girlfriend nila, yun na rin din yung pinatulan nila at pinakasalan. Ngayon kasi, yung sa pogi, biruin mo, ito yung generation, sa Gen Z na to. Ito yung generation, yung pogi, maraming options. So talagang hindi ka talaga magsesettle kasi ang dami mong option eh. Sa babae naman, gusto lang nila lahat, 'di ba, pogi. Yung pogi naman, gusto naman makarami. So yung pogi hindi magsesettle dahil gusto makarami, 'di ba? Yung mga babae, gusto lang pogi. Hanggat maaari, i-delay nila ng i-delay. Hanggang makuha nila yung pogi. Which is hindi realistic. Kaya maraming babaeng tumatanda. Tapos, pag hinit sila ng pogi, ibig sabihin, di ba, ito yung strategy ng lalaki, makarami, di ba? So, yung pogi, marami silang isa-sex na ano. So, yung mga yan, sila makakauna dyan sa mga 80% na babae. So, dahil sinex nila yung mga yan, tumataas at tumataas yung mga expectations ng mga yan. Kakaroon sila ng alpha widow. Yan yung mga parang i-compare nila dun sa high status na lalaki, which is pogi, or high value man, which is pogi. Yun yung sa akin Sa akin, high status, pogi. High value, isa lang yan, pogi. Sa beta box na side, yung mga ibang red pillar na sinasabi, high value is pera. High value is status. Oo, sa beta box side, high value yun. Pero para sa akin, high status tsaka high value is pogi. Hindi lang sa akin to, sa black pill to Sa black pill to. So, strategy ng babae, nung lalaki, di ba, makarami. So, magkaka-alpha widow yan. Yung mga babae na yan, biruin mo 80%, nagli-lean towards sa 20% ng mga pogi. Doon sa 20% na yun, 10% lang dun yung pogi. Yung 10% na another, high tier normie yun. So, biruin mo. So, yung mga high tier normie, gagawin niyang orbiter ng babae. Yan yung emotional tampon, kwentuhan sa gabi, taga-libre ng travel, tapos date-date, labas-labas. So, polygamy nangyayari sa babae ngayon. Polygamy. Dati polygamous, lalaki, di ba? Ngayon sa side, babae na. Tapos babae na rin may control ng relasyon. Dati sinabi, kung magko-commit yung lalaki, paano hindi magko-commit lalaki? Yung iba ngang chad, napupunta sa mga pangit eh. Kasi nagda-down dahil nga, yung babae, marami talagang option. Kaya nga ganun, ang dami pa naglo-looks max. Syempre, pag naglo-looks max ka, lalaki kayo, ang daming lalaki naglo-looks max, 'di ba? So, syempre, dagdag competition 'yan. Dahil nga mas tumataas lalo yung expectations ng babae. Kasi nga, ang daming naglo-looks max eh. So, babae lang talaga may control talaga sa dating and relationship. Babae talaga yung nagdidikta ng relasyon. Tsaka yung feelings niya is base sa kondisyon niya. Briford's law yan. Hindi siya makikipagrelasyon kung wala siya mapapala. Hindi siya makikipagrelasyon kung hindi mamimit ng
lalaki yung expectations niya tsaka yung conditions niya, which is doon nakabase yung feelings niya. Yun sa expectations at conditions. Ano ba yan? Unang-una, pogi ka dapat. Tsaka na, tsaka na, tsaka na papasok ng 6 figure, 6 feet, 6 pack abs, yung mga kabullshitan. Tapos famous tag maxing, tattoo maxing, kung ano-ano pang kabullshitan. Game hot and cold. Doon na papasok yan. Pag na-meet mo yung pogi criteria. Yun lang naman yan eh. Marami kasi nagdi-delay dito. Kahit pa pakinggan mo yung mga podcast ng mga ibang influencer, paulit-ulit na lang yan. Matikas, yung mga ganyan. Status, kayang bumuhay. Nako, hindi nakawalan. Dami-daming professional dyan. Lawyer na panot. Dentist na maliit. Pucha, wala. Hindi talaga sila tinatanggap eh. Ayaw talaga ng babae kahit na ano eh. So, mas marami nagpo-pro na lang. Kasi nga, tawag nga nila dito. Nagulat ako dun tawag nila sa Hook Up Pro. So, okay, we can hook up. But you should pay 100 per hour. $100 per hour. So, yun yung hook up nila yun dito. Hook up na tawag yun dito sa West yun Dito yun sa bansa na inaanuhan ko yun na rin sa Pilipinas. Diyan sa Pilipinas, kahit na nandito ako, updated ako dyan sa kasi may Facebook eh. Mga Facebook na nilalike ko, mga Pilipino eh. Siyempre, Pinoy ako eh. So, updated ako sa nangyayari. Biruin mo, ang daming nag-walk ngayon. Ang daming nag-walk. Kasi hindi na nila need bumandera eh. Meron pa nga gipit eh. Alam mo yung hindi naman talaga siya walker. Kunwari, estudyante siya. Gusto niya lang magka-cellphone. Siyempre, may target price siya. Magkano ba yung cellphone na gusto niya? 50,000. So, magpapawalk siya ng 5K. So, sa isang araw, magpapabooking siya ng paghihirapan niya yun para lang yung parang emergency. Kuwari, isa naman, mahirap yung babae, nasa prime age siya. Siyempre, maraming papatol dyan dahil prime age yung babae. So, gagawin ng babae, hindi na ako magbo-boyfriend na below average yung looks. Yung iba pa nga pumapatol sa walker, may itsura pa nga rin normie or high-tier normie pa nga yung iba So, hindi na ako magpapatira ng libre. Doon na lang ako, magkaka-iPhone pa ako. Tapos may pang-SOCMED pa ako. Siyempre, kung may iPhone na sila, biruin mo, paghihirapan nyo yun, mag-walk siya. Estudyante to college student or high school pa. Papawalk siya para magka-cellphone ng iPhone, para maganda yung video niya, tsaka yung niya, social connection niya. So, biruin mo, mas mabilis talaga maging milyonaryo babae ngayon. Biruin mo, magka-iPhone ka, gaganda yung quality ng video mo. Kung may OnlyFans ka, kung may Pornhub ka, yung, di ba, karamihan nga na magbo-boyfriend ngayon, magsushota. Meron ng Pornhub account Dati, mga leak lang yan, mga Fatima scandal. UE scandal. Mga school yan dati. Search mo, tas makikita mo. Yung mga nag-leak lang yan. Ngayon, wala na. Bawat mag-boyfriend na yata, nandun na sa Pornhub Ganun na ngayon. Kaya hindi na, maraming masisingle na lalaki. Marami rin masisingle na lalaki. Pero mas marami lalaki ngayon. Truth talaga, truth. At least kung yung mga babae na yon, yung mga nasisingle, may SEX pa rin yun. Kasi, willing sila magpagamit sa lalaki na pogi Kaya ganun Iba kasi yung ang pinag-uusapan natin dito yung hirap ng buhay dahil nasa Pilipinas, di ba? Mas brutal din actually dyan kasi biruin mo. Ba't ako papatol sa normie? Yung katulong ko nga dati, di ba, nakwento ko sa inyo. Ba't ko papatulan yung security guard? Katulong ako, siya security guard. Paano na lang kami? Yan yung sinasabi ko sa inyo, wala na talaga yung yung pambabaribe nyo. Kaya nga maraming simp nakikita ko sa Facebook, sa group, yung mga singles dating. Sabi ko, kahit single mother, ang dami pa rin nagme-message. Tapos kahit na, anong tawag dito? Kahit na, yun, single mother, tapos mahirap yung babae, marami pa rin nagme-message. Yung iba pa nga willing magpagamit
Yung parang gusto lang talaga ng lalaki may kausap. Tsaka may statistics pala nito na mas mabilis ma-depress ang lalaki. Kasi yung mataas testosterone ng lalaki, kailangan niya talaga makarelease. Tapos kung virgin ka, 30 ka na, syempre pag magkakaroon ka ng crisis niyan. Ako nga, 18 pa lang naranasan ko na yan eh. Kaya nga ginawan ko talaga ng paraan. Sabi ko, putang ina talaga. Kailangan ko tong gawan ng paraan. Biruin mo, 18 ako, naisip ko yun. Nagkaroon ako ng gastric acidity nun dahil wala talaga ako naging girlfriend nung 18 ako. Tapos simula nung naging 19 ako, syempre nag-mature din yung mukha ko. Doon na ako pumapalag. Talaga marami ako nakaka-date na sa bar, tapos sa online, yung mga Yahoo chat, pati sa mga tube. Ngayon talaga marami nadidepress na lalaki kasi nga rejection, tapos hirap pa ng buhay, minimum wage. Tapos yung iba pa, virgin, 35 na, 30 na, virgin pa rin, 25, virgin pa rin. So, tapos Asperger's pa, hindi na marunong halubilo. Sokmed na eh, kasi hindi ka papansinin ng opposite sex eh, kung hindi ka pogi or heteronormy lang man eh. O, papansinin ka sa trabaho. Pero outside doon, yung mga hindi ka papansinin, invisible ka. Isa pa palang factor kung bakit gusto na nila ng maging single na lang kaysa magsettle sa normie or below average is komportable yung buhay ng pagiging single. Makakapag-travel sila. O, tapos, meron silang nakakasex na pogi, one night stand. O, tapos kung gusto nila magpaanak, pwede nila patanggal yung condom ng pogi. Tapos, sasabihin na anakan mo na lang ako, okay na, wag mo na panagutan, merong gumagawa nun. May prostitute nga na gumawa na. Nanood ako ng Pornhub, sinearch ko, meron dun yung Cream Asia ba yun? Cream Asia. Merong babae dun payat, pro siya. Pro, bayad siya, 3 o 4 para lang sa video. Tapos talaga nagpabuntis talaga siya dun sa maputi. Pero yung maputi, hindi pinakita yung mukha, pero mukhang pogi yun kasi nga may six-pack ab. Tapos maganda yung shoulder to weight ratio niya. Nagpabuntis siya doon sa lalaki na yun kahit na pro siya. Dun, yun pro yan na nagpabuntis talaga, nagpalahi talaga sa sinadya niya. So, yan yung mga proof talaga na ayaw na nila magsettle. Tapos may social media age pa. Tapos ang dami pang option, daming simp. Siyempre pagka maraming option, maraming nagbibigay sa'yo, maraming nakikipag-usap sa'yo, di ba yung babae gusto attention yan? Siyempre pag maraming attention, ano ba end result? Wala ka na mapipili dahil sa daming option. Kuwari, ganun din naman sa side ng pogi. Ang dami nilang option. Binabasihan nila ugali eh. Kung magagaspang ugali ng mga options ng mga pogi na yon, hindi na lang din sila magsesettle. So, ganun din yung side ng babae. So, parang chad na ngayon yung mga babae para sa normie looking or below average. Kaya nga ngayon, pinapakalat ko tong black pill kasi nga, dyan talaga nakabase. Para hindi ka na mag-e-expect na, hindi ka na mag-a-approach. Tapos hayaan mo na. Kasi sila, babae naman talaga unang mag-a-approach eh. Hindi yung approach na talagang imi-message ka. I mean, yung o-orbit sa'yo, magpapakyut. Unang usap, hi, hello, ganun. Hindi naman sila talaga yung obvious na magsasabi na, or yayayain ka lumabas, yung ganun. Yun yung meaning ng approach. Hindi yun talaga, tara sex tayo. Yun kasi yung iniisip ng mga bobo eh. Tara sex tayo. Hindi magaganon babae, promise. Kahit sabi mong pogi ka pa, hindi magaganon yan. Yun yung iniisip ng mga bobo eh. Yung mga wala talagang experience. Kasi ako price. Yun yung paniwala ng mga ibang red pillar ah. Hindi ko sinasabing lahat ah. Yung ibang red pillar na low IQ talaga. Ako yung price. Dapat ako hihihain ng SEX. Dapat sa akin siya lumapit talaga. Ako price. Pag tiningnan mo yung mukha, putya. Below pa sa average eh. Tapos siya daw yung price. Naku, hindi ka magiging price dahil genetic mo talaga inferior. Hindi ka talaga i-design ng babae. Hindi sa nanlalait ako.
Inaano ko lang yung side ng babae, which is yun talaga yung ginagawa nila na ano. Tapos, di ba, yung mga sinasabi nila, reklamo nila sa social media, lahat ng lalaki babaero. Yung sinasabihan nun, pogi lang. Eh, ito yung trip ko sa lalaki. Ano ba mahalaga sa'yo? Personality. Personality, ganun. Anong gusto mo? May mga interview na ganito. Nice guy or jerk? Sasabihin ng mga babae, jerk! Proud na proud sila. Pero yung jerk na yun, ano yun pogi lang yun. Pogi yun. Hindi nila binanggit yung jerk na pogi. Ang sinasabi lang nila jerk, putya, yung iba naman. Tangina, gagayahin ko yan. Normie, tsaka below average. Narinig nila jerk. Ginaya nila. Tangina, nagpaka-jerk yung gago. Yung low IQ. Ginaya, nagpaka-jerk. Tangina, di tinulpo ka ngayon. O di, nasa kulungan ka, himas rehas, jerk kang gago ka, ha? Hindi, nalilimutan. Dito, pag na-blackpill kayo, syempre, suspicious ka sa lahat ng sinasabi ng babae. Syempre, pag inisip mo, gusto ng babae yung personality. Pogi. Blackpill ka eh. Pogi. Personality ng pogi ang gusto ko. Or yung looks niya ang personality. Pag sinabi ng babae na gusto ko yung nice guy na pogi. Gusto ko yung nerdy or rakista na pogi, seaman, police. Yun yung hindi magets ng mga normie, yung mga oblivious talaga, yung mga low IQ na ano, obvious naman kahit nga sa trabaho eh. Yung sales boy doon sa SM, sa supermarket, yung sales lady sa mga malls, 'di ba? Nagpapaganda 'yan, 'di ba? Laging bagong gupit. Actually, wala akong nakita na sales boy dun sa mga malls na hindi bagong gupit. Kahit security guard nga eh. Bagong tabas lagi eh. Every 2 weeks yan. Yun, yun talaga yung ano. Kasi nga, yun lang talaga magagawa mo. Yun lang talaga magagawa mo na maging presentable at malinis. Kasi doon nakabase ang respect. Respect ka. Respect. Kung bakit sa una ba malalaman ba ng tao yung namayaman ka or hindi? Ha? Malalaman ba yan? Hindi naman malalaman yan eh. Malalaman lang yan kung nagyayabang ka, finiflex-flex mo. Pero yung unang tao, paano yung mga in-check naka-polo shirt lang? Hindi mo malalaman yan eh. Kaya nga yan yung sinasabi ko sa inyo eh. So, yan na yung mga nangyayari ngayon na hindi nyo na mababribe talaga yung mga babae na sinasabi. Magiging mag-isa ka na ano, yung wall, totoo yung wall. Totoo talaga yung wall na yan. Pero yung wall na yan is totoo yan dahil yung gusto nilang lalaki is pogi. Kaka-wall lang sila sa pogi. Pero ang wall nila ay doon sa pogi. So yung wall is pogi, hindi nila matali yung pogi, yun yung wall. Yun yung wall. Pero kung simp, beta, which is normie, beta is normie, beta, normie. So yung kung beta na normie, walang wall sa beta na normie. Lalo na kung hindi black pill. Naku, walang wall. Beta simp yan. Promise, pupusta ko pa yung itlog ko dyan. Beta simp yan. Beta simp yan. Yung mga normie, yung mga oblivious, tangina. Gusto ng babae, dark triad. Or mysterious. Ayan. Itong lalaking to, mysterious to. May sira to sa ulo. Hindi ko to lalapitan. Kung pogi ganon. Dark triad. Or sigma male. Yung mga low IQ na average looking tsaka below, gayahin yung ganun, lalayuan kayo. Hindi kayo, undesirable kayo eh. Yung ano, pag na blackpill ka, dito lang iikot lahat, which is yun naman talaga nangyayari. Yun talaga yung ano, genetic determinism. Hindi lang yan sa mating in a relationship.
status, paano ka pumera, katayuan mo sa buhay, genetic ang nagdikta niyan lahat. Ano ba yung IQ? Genetic din yan. Ano ba yung katabaan? Ba't may certain na lahi na matataba? Kagaya dito, Pacific Islander, matataba talaga sila. Pumas sila ng 25, mataba talaga sila. Genetic determinism. Genetic determinism. Bakit yung mga black? Walang black na tumatanda ng 90 or yung predisposing sila sa 50 lang yung edad nila. Inaral ko yan, nasa 55 to 60 lang yung edad nila. Kevin Samuels nga 60 namatay, 'di ba? Kasi yung genes nila is mabilis sila magkaroon ng heart attack tsaka high blood hypertension. So yan, genetic determinism yan, 'di ba? Genetic determinism yan. So, kala mo lang talaga is may freedom ka mamili. Kala mo lang talaga is yung mga ginagawa mo pang araw-araw is choice mo talaga. Doon ka nagkakamali. Ang nagdikta sa'yo niyan is genetic mo. Bakit ka naging ganyan yung profession mo? Bakit naging ganyan katayuan mo sa buhay? Bakit nagkarelasyon ka ng ganyan? Ganyan looks ng partner mo. Ganyan yung naging itsura ng anak mo. Yan yun, genetic determinism. Natural selection. So parang yun lang. Peace.